Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, pinangunaha ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno ang isang emergency meeting para tugunan ang problema sa pagkakaantala ng supply route patungo sa lalawigan ng Samar, bunsod ng ipinatutupad na weight limit restriction sa San Juanico Bridge. Ginanap ang emergency meeting sa Operation Center ng NDRRMC sa Camp Aguinaldo kaninang umaga. Dumalo mismo sa pulong si Samar Governor Shari Antan at mga kinatawan ng DPWH at Philippine Ports Authority. Habang online naman sina OCD Eastern Visayas Director Lord Byron Torrecarion at ilang mga local disaster official. Layo ng pagtitipo ng pag-aaral sa mga agarang hakbang upang mapanatili ang supply ng pangunahing pangangailangan sa Samar, lalo na't papalapit na ang panahon ng tag-ulan na maaaring magdulot pa ng mas malalaking hamon sa transportasyon. Tinalakay din sa meeting ang mga pangunahing issue tulad ng mga logistical delay, posibleng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang hamon sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya upang mapabilis ang proseso ng permit at papeles. Kabilang din sa mga napag-usapan ang pagbubukas ng mas maraming pantalan o port sa Samar at Leyte at ang pagbuo ng mas maikling ruta sa lupa, tubig at himpapawid upang masiguro ang mabilis na pagdadala o paghatid ng mga pangunahing produkto. Pag-monitor ng DOE sa posibilidad ng pagtaas ng presyo ng langis, gayon din ang DTI sa mga presyo ng bilihin. Paghahanda para sa posibleng paghihigpit sa transportasyon sa panahon ng tag-ulan. Pagbuo ng humanitarian lane para sa transportasyon ng langis at mahahalagang kalakal. Pagpapabilis ng proseso ng permit at pag-inventory ng mga transportasyon at kagamitan. Pagsusulong ng mas mabilis na koordinasyon sa pamamagitan ng pag-activate ng Regional Interagency Coordinating Cell o IACC na pangungunahan ng OCD Eastern Visayas. Pagbibigay diin sa mga medical supply bilang prioridad. Nagbigay naman ng guidance at direktiba si OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno na pabilisin ang pagproseso ng mga nakabinbing request ng OCD Eastern Visayas sa Marina para sa pag-aproba ng mga biyahe at pag-issue ng mga kinakailangang permit upang matiyak ang maagap na operasyon sa transportasyon. Inatasan din ni Yusek Nepomuceno ang OCD Eastern Visayas na tukuyin ang mga transportation asset at permit para sa inbound at outbound na galaw na magiging basehan para sa nararapat na intervention ng OCD Central Office. Our goal today is to immediately address the current concerns of the area or the ongoing challenges or negative impact due to the partial closure of the San Juanico Bridge. And then let's resolve the anticipated problems that are somewhat inevitable. Yung talagang mukhang mangyayari din naman talaga. We have to make sure that the national government will be in the position to augment or to assist our regional operations. So yesterday we had a brief meeting already with the Secretary of Defense, Sir Gilbert Sodoro, and Governor Tan, and upon the instructions of Sir Operations. So yesterday we had a brief meeting already with the Secretary of Defense, Sir Gilbert Sodoro, and Governor Tan, and upon the instructions of Sir Gilbert, let's meet today so that everyone will have a common understanding on where we are and what are the anticipated problems and then resolve them. Last Monday or Tuesday, I think, nag-visit po ako kay PPA GM J. Santiago. And yun po, yung una naming suggestion sana is the footing of the San Juanico Bridge. But they will still check kung okay ba talaga siya. But as to the ground, doon po sa DPWH at saka mga technical people doon sa region, parang hindi ho viable yung footing ng San Juanico Bridge. Kaya po napag-isipan po namin if in case na kasi temporarily sana itong Amandahihan na gagamitin since hindi naman talaga siya malaking port. Pero if in the event na ito yung pwede talaga nating magamit,
magre-request po sana kami utilizing the state of emergency na declaration ng province na magkaroon ng mabilisang procurement para sa development ng Amandayahan Port since gagamitin natin to ng around 2 to 3 years na if in case po na yun yung assumption natin sa pag-ayos ng San Juanico Bridge.